Sa pagbalik naman ni Black Leopard, ay hindi maganda ang bumungad sa kanya at itinanong nito sa mga nagbabante na kung anong nangyari sa warehouse. Agad naman nagpaliwanag ang dalawa na ang Shadow Faction at ang Qin Xian Young Miss at 2 B-rank at mahigit 10 C-rank ang dumating kaya wala silang nagawa. Dahil dito ay nadagdagan na naman ang galit ni Black Leopard dahil hinayaan lang nila ang mga ito na makapasok. Ngunit humingi naman ng pasensya ang isa dahil madami sila at hindi niya kayang makipaglaban sa kanila. Subalit hindi naman pinakinggan ni Black Leopard ang sinabi ng kanyang tauhan bagkus sinunog pa niya ito sa labis nitong galit. Tumalikod naman si Black Leopard at ito'y paalis na subalit wika nito, na hindi nakakagulat na biglang nagkaroon ng napakaraming katulongan si Lee at si Qin Xian ang tumutulong sa kanya. At bumagsak na rin sa sahig ang lalaking nilamon ng apoy nang wala ng buhay. At dagdag pa ni Black Leopard, saka huwag siyang sisihin sa pagiging walang awa kapag mahuli niya ito. Mabilis naman lumipas ang oras at kasalukuyang kausap na ni Black Leopard si Qi Shihao. At ipinahayag nito na dito nagtatapos ang kanilang usapin at dito nagtatapos ang lahat sa bodega na yun ay ang kanyang buong kapalaran, na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon na kinurakot ng ating gobyerno sa Pilipinas. Sumagot naman si Qi Shihao na kung anong gusto niyang mangyari, at kung ipahiram niya sa kanila ang mga tauhan niya para makipagdigma sa pamilya Qin. At kanyang binalaan nito na kahit nawala dito si Qin Shaoxiang sa Haicheng sa ngayon, ay hindi nila pwedeng galawin si Qin Xian, at kanyang hinawakan ito sa balikat. At sinabihan niya ito na ngayon ang kritikal na sandali ng kanilang eksperimento, kahit gaano kamali ang nararamdaman niya, ay mas mabuting tiisin ito. Sa galit naman nito ay inalis nito ang kamay ni Qi Shihao sa kanyang balikat. At sarkastiko nitong sinabi, na hindi niya matiis ang isang bagay na pinakamasamang kaso, at kanyang papatayin sina Qin Xian at si Lee at pagkatapos nitong magawa ay lilisanin niya ang Haicheng. Subalit bigla na lang itong natigilan nang maramdaman niya ang malakas na pressure. Dahil sumambulat sa kanyang harapan ang mga halimaw na ipinalabas ni Qi Shihao. At kanyang binalaan si Black Leopard na kung pipilitin niyang ligawan si kamatayan, ay wala siyang pakialam na patahimikin siya ngayon. At wala naman nagawa si Black Leopard kundi mapatahimik na lang ito at mapaluhod sa bigat ng pressure. At dagdag pa ni Qi Shihao, na huwag sirain ang mas malaking plano sa napakaliit na halaga, hanggat magtagumpay ang eksperimento. Siya ang unang tutulong sa kanya na puksain ang pamilya Qin. Sa labis naman na takot ni Black Leopard ay sumagot na lang ito ng oo. Napamura na lang si Black Leopard at sinabi nito sa kanyang sarili, na madaling sabihin kapag hindi niya pera ang nasa linya, at hindi niya kailanman nilamon ang ganitong uri ng kahihiyan sa lahat ng mga taon. Sa tingin ba ni Qi Shihao na hindi nito kayang i-handle si Qin Xian kung wala siya? At makalipas naman ang mga oras. At nalipat tayo ng eksena. At makikita naman natin ang mga sasakyan sa highway. At sa pulang kotse naman ay makikita natin na nag-uusap si Qin Xian at si Duan Ao sa loob. At kanilang pinag-usapan si Lee na siya ay matalino at kung ano sa tingin ni Duan Ao. Subalit pabalang naman na sinabi ni Duan Ao na bilasan ang kanilang driver sa pag-drive dahil ang kanilang young lady ay namimiss na niya si Lee. Napangiti naman ang driver at sumagot ito ng oo ngunit sa sandaling ito ay nahiya naman si Qin Xian. Namula naman ito at kanyang nabanggit ito at kung kailan niyang sinabing namiss niya si Lee. Agad naman sumagot si Duan Ao na mula sa kanyang paggising hanggang ngayon, isang oras na binanggit niya si Lee 24 na beses. Ngunit nagpaliwanag naman si Qin Xian na hindi ganon dahil si Lee ay isa lang sa iilan niyang kaibigan at pinagmamalaki niya ito. Ngunit hindi naman na nakasagot pa si Duan Ao dahil agad niyang nakita ang truck na mabilis na rumaragasa at silang babangay nito. Agad nitong hinaranggan ang nabasag na salamin para hindi tumalsik kay Qin Xian na walang alam habang ito'y wala sa kanyang sarili dahil nakatuon ang kanyang isipan kay Lee. Sa sandaling ito ay niyakap ni Duan Ao si Qin Xian at sila'y tumalon sa labas para makaligtas sa disgrasya. At makikita natin ang kanilang sinasakyan ay naiupi at tumilapon sa lakas ng impact. At kasabay din ito ang paglabas ng tubig ng truck. Sa oras na ito ay sumabog na ang kanilang sinasakyan. At nag-alala naman ang mga bodyguard ni Qin Xian at itinanong nila kung ayos lang ba ito na agad naman itong sumagot na ayos lang siya. Ngunit bigla naman may dumating na tao habang nakatuon ang pansin nila sa nangyaring accident. Subalit biglang may naramdaman si Qin Xian ay ito'y napalingon sa likod.
At bumungad sa kanila si Black Leopard pinapayungan at kasama nito ang kanyang tauhan na naka-mantle cloth habang binati siya nito. Sa mga oras na ito ay naging alerto naman ang mga bodyguard ni Qin Siyin na siya ay protektahan. Nagsaad naman si Qin Siyin. At kanyang sinabihan si Black Leopard, na hindi ba niya masyadong pinahahalagahan ang kanyang sarili. Sa kakaunting tao lang na ito na maglakas loob siyang gumawa ng hakbang laban sa kanya. Ngunit biglang natigilan si Qin Siyin dahil biglang may naramdaman itong kakaiba sa kanyang katawan. Napahawak na lang ito sa kanyang ulo. At itinanong nito kung ano ang nangyayari. Nakaramdam na din si Duan Ao at kanyang sinabi na may kakaiba sa tubig. Sa sandaling ito ay napangisi naman si Black Leopard at sarkastiko nitong sinabi. Nang walang tiyak na katiyakan, paano siya makakakilos laban sa kanila? At hindi ordinaryong likido ang nasasakupan nila kundi isang phantom spider's venom. At kasabay na rin ito na pagkatamba ng tatlong bodyguard ni Qin Siyin. Agad naman inutusan ni Duan Ao si Qin Siyin na tumakbo na ito, subalit agad naman na sumugod si Black Leopard sa kanila na hindi naman namalaya ni Duan Ao. At siya ay dinakma sa leeg na kanyang ikinabigla. Sinubukan pa nitong pumiglas ngunit hindi niya maalis ang kamay nito sa mahigpit na paghawak sa kanyang leeg. At sinabihan siya ni Black Leopard na siya ay loyal. Ngunit mula noong sinaunang panahon ang mga tapat sa kanilang mga amo ay hindi nakamit ang magandang wakas. At kanyang sinunog ito ng kanyang apoy. Wala nang nagawa pa si Duan Ao kundi mapasigaw na lang ito sa sakit. Sa labis naman na panghihina ni Qin Siyin ay bumagsak na rin ito at nasaksihan nito kung paano pinatay ni Black Leopard si Duan Ao gamit ang kanyang kapangyarihang apoy. Sa kabilang banda, sa bahay naman nila Qin Siyin, at sa likod nito ay makikita naman natin si Li Yi na may hawak na dagger at ito'y nagsasanay. At sa sandaling ito ay kanyang ginamit ang shadow step nito. Sa mabilis nitong galaw ay para itong kidlat na isa-isa niyang inatake ang mga training wood. Sa oras na ito ay lumitaw ang mga binitawang slash ni Li Yi na ipinatama nito sa training wood. At makikita natin na talagang nagkapira-piraso ito. Nagsaad naman si Qin Tian. At sinabihan niyang bata si Li Yi na medyo naging bihasa na siya sa paggamit ng kanyang mga kakayahan. Agad naman sumagot si Li Yi na siya ay si rank na ngayon at isa pa ay tigilan siya nitong tawaging bata. Sa sandaling ito ay biglang nagring ang kanyang cellphone at tumatawag si Qin Siyin sa kanya. Ngunit sinabihan naman siya ni Qin Tian na walang kahangahangang si rank kundi isang langgam na may kaunting dagdag na lakas. Ngunit hindi naman siya pinansin pa ni Li Yi. Bagkus sinagot nito ang tawag ni Qin Siyin. At bigla na lang nanlaki ang mata ng ating bida sa kanyang nakita. Dahilan para mabitawan nito ang hawak niyang dagger sa lupa. Nakita nito si Qin Siyin habang hawak siya ni Black Leopard sa buhok at wika nito. Natignan ni Li Yi kung sino ang kasama nito. Umiti naman si Black Leopard habang ipinalandakan nito na magharap sila ni Li Yi kung gusto niyang makita pa si Qin Siyin. Dahil dito ay labis naman ang galit ng ating bida sa kahangalan ni Black Leopard. At sinabihan niya ito kung ano sa tingin niya ang ginagawa nito at dinadamay niya si Qin Siyin sa laban nilang dalawa at mahilig pa itong magsabunot ng babae na parang bakla. Ngunit iginiit naman ni Black Leopard kay Li Yi na ang kanyang gagawin ay depende sa kung gaano kahalaga sa kanya si Qin Siyin. At bibigyan siya ng dalawang pagpipilian na magdala ito ng 1 bilyon na pantubos para sa buhay ng kanyang kaibigan. Subalit makikita naman natin si Qin Siyin na halos maiyak na ito sa pagsabunot sa kanya ni Black Leopard. At sa pangalawang sinabi nito na panuurin siya nito kung paano niya pahirapan si Qin Siyin hanggang mamatay kung wala ang kanyang hinihiling na pera. Subalit sinabihan naman ni Qin Siyin si Li Yi na wag itong papayag dahil isa lamang itong patibong. Sa galit naman ng ating bida ay hindi na nito masikmura pa ang ginagawa ni Black Leopard kaya ito'y pumayag na lang sa gusto nito. At ihahanda na niya ang 1 bilyon at kung saan sila magkikita para mag-trade. Ngunit agad nitong binitawan si Qin Siyin para ito'y matamba sa sahig. At sarkastiko nitong sinabi na 1 oras lang ang hinihingi nito na dalhin ang ransom sa kanyang bodega, at siya lang mag-isa na magtungo. At binalaan niya ito na huwag siyang magkakamali na ipagsabi sa pamilyang Qin. At kung mangyari ito ay hindi siya magdalawang isip na patayin niya si Qin Siyin. At hindi na nito inaantay pa ang kasagutan ni Li Yi at pinatay na nito ang cellphone. Subalit binalaan naman siya ni Qin Tian. Nasa kanyang lakas sa ngayon laban sa kanila ay parang itinatapon lang nito ang kanyang buhay.
Ngunit sa oras na ito ay naging seryoso si Lee at sinabihan niya si Qin Tian na ang pag-abandona sa mga kaalyado ay hindi ang kanyang estilo. At kung sino ang nasa panganib ay kailangan niya itong iligtas. Subalit nalipat naman tayo ng eksena. Sa labas ng warehouse ng Black Panther Gang. At sa oras na ito ay nakarating ang ating bida sa napag-usapan nilang oras at kaharap na niya ngayon ang mga kumag na ito. Natawa naman si Black Leopard at sinabihan niya si Lee na ang lakas ng kanyang loob at nasaan na ang perang hiniling nito. Ngunit wika naman ng ating bida ay gusto niyang makita si Qin Xin bago niya ilabas ang pera. Agad naman inutos ni Black Leopard ang kanyang tauhan na ilabas ito na agad naman sinunod ng lalaking nakasalamin at pinindot nito ang remote na hawak nito. Bigla naman umandar ang isang bakal na may lubid. Nanlaki na lang ang mata ni Lee matapos niyang makita si Qin Xin. At ito'y nasa itaas at nakasabit habang meron nakatakip sa kanyang bibig para hindi marinig ang sigaw nito. Ngunit may gustong sabihin si Qin Xin kay Lee ngunit hindi nito masabi ng maayos dahil sa may takip ang bibig nito. At nang makita na ni Lee si Qin Xin ay agad nitong pinindot ang nasa tinga nito at binanggit ang open storage. Bigla naman bumagsak ang 1 bilyon na pera sa harapan ni Black Leopard, na agad naman sinuri ito ng kanyang mga tauhan ito. Ikinatuwa naman nila ito at sinabing totoo ang pera. Sa oras na ito ay sinabihan ni Lee si Black Leopard na naibigay na niya ang pera sa kanya kaya pakawalan na nito si Qin Xin. Subalit ngumiti naman ang nakakaluko si Black Leopard at kanyang sinabihan si Lee. Hindi siya pinatay kanina dahil hindi pa niya nakukuha ang pera. At ngayong nasa kamay na niya ang pera. At tingin ba niya talaga na makakaalis pa sila dito ng buhay? Ngunit inaasahan naman ito ng ating bida na hindi tutupad si Black Leopard kaya meron siyang hinandang surprise sa kanila. At sabay inilabas nito ang isang bagay na agad nitong pinindot. Biglang lumiwanag ang pera na ikinabigla nila at ginamit ni Lee ang kanyang shadow clone. Sa oras na ito ay tumalsik ang mga tauhan ni Black Leopard sa lakas ng pagsabog na ito na hindi nila inaasahan. At sa makapal na usok ay agad nilang hinanap si Lee kung nasaan na ito. Subalit biglang sumugod si Lee at ito'y umatake gamit ang dagger nito ngunit agad naman itong naiwasan ni Black Leopard sa huling sandali. Sa pag-iwas nito ay agad itong naghanda ng counter-attack at inilabas nito ang kanyang kapangyarihang apoy. Ngunit ipinahayag naman ng ating bida kay Black Leopard na wala bang nagturo sa kanya na huwag makipaglaro ng apoy sa maalikabok na hangin. Agad naman binitawan ni Black Leopard ang kanyang apoy kay Lee subalit ito'y nagulat sa ginawa ng ating bida. Habang nasa itaas si Qin Xin at nasaksihan nito ang nangyari at malakas na pagsabog na naganap. At ito'y nag-alala kay Lee kung ano ang nangyari sa kanya. Ngunit biglang naputol ang tali dahilan para ito'y mahulog. Hindi naman ito inaasahan ni Qin Xin at ito'y kinabahan dahil pabagsak na ito sa sahig. Napapikit na lang ito at tinatanggap na niya kung dito man siya mapipinsala or mamamatay. Subalit sa pagdilat ng kanyang mata ay kanyang napagtanto na walang masamang nangyari sa kanya. At sa sandaling ito ay nasalo siya ni Lee habang nakasakay sila sa likod ng Shadow Drake Wyvern. At agad naman binuksan ni Lee ang portal para sila ay makatakas. Sa nasaksihan naman ng mga hangal ay nakita nila sila na nakasakay sa isang lumilipad na Drake Dragon na papasok na ito sa Dimensional Portal. At ipinalandakan pa ni Black Leopard na kapag sa oras na nahuli niya si Lee at ang kanyang Shadow Drake ay magiging sa kanya na ito. Ngunit nagsaad naman ang kanyang tauhan na mahigit sa kalahati ng kanilang mga tauhan ay nasugatan. Ngunit sarkastiko naman na ipinahayag ni Black Leopard sa mga tauhan nito kung sino sa kanila na kaya pang gumalaw ay sumunod sila. At hindi nila hahayaan na makatakas ang ating bida at sila ay pumasok na rin sa portal para sundan sila. At sa kanilang pagpasok ay bumungad sa kanila ang malaking tower at nakita nilang nagtungo dito si Lee kaya sinundan nito ito. Sa pagpasok nila Lee sa loob ay mabilis naman na nakahabol ang mga hangal. Nagsaad naman si Qin Xin na ano ang dapat nilang gawin dahil ang lahat ng mga Black Panther Gang ay nakapasok na rin sila. Ngunit marihin naman na ipinahayag ni Lee kay Qin Xin na ayos lang. At isa pa ay kailangan niya din ng Black Panther Gang para tulungan siyang malutas ang ilang problema sa loob ng tower. At kanyang sinabi na magtago siya muna sa lumilipad na dragon at ipaubaya sa kanya ang lahat. Ngunit nag-aalala naman si Qin Xin sa kanya at wala na rin itong nagawa dahil bumaba na si Lee at huwag itong mag-alala at magiging okay lang ang lahat. Sa oras na ito ay nakababa na rin si Lee. At sinabi naman ni Qin Tian sa kanya
na sinadya niyang iwanang bukas ang pasukan para magamit niya ang mga ito para tulungan siyang makapasok sa ikalawang palapag. Agad naman sumang-ayon si Lee na tama dahil hindi nito itinakda na kailangan niyang dumaan sa ikalawang antas ng mag-isa. Ipinahayag naman ni Chin Tian sa kanya na magaling siyang maghanap ng butas. At marihin naman na sumagot si Lee na ang pangunahing dahilan ay ang kanyang pangalawang antas na gantimpala ay masyadong mapang-akit. Ang baluti na maaaring magdepensa laban sa isang antas ng pag-atake ay isang magandang bagay. At biglang may lumabas na apoy sa sahig na nanggaling sa ibaba na ikinabigla naman ng ating bida. Agad naman ginamit ni Lee ang shadow barrier para hindi siya mapinsala ng apoy. At sinabi pa nito ang mga taong ito mula sa Black Panther Gang ay medyo maingat. At sa sandaling ito ay nakarating na rin ang Black Panther Gang sa ikalawang palapag. At wika pa ni Black Leopard na wala nang mapupuntahan ngayon si Lee. Ngunit saad naman ni Lee na bakit naman siya aalis at dahil nailigtas na niya si Chin Siyin, at ito'y nagpalabas ng kanyang Shadow Spider. Napangisi naman si Lee at wika nito na ngayon ang perpektong oras para makipag-ugnayan sa kanila. Subalit tinawanan naman siya ni Black Leopard kung nasisiraan na ba siya ng ulo. At kanyang inutusan ang tauhan nito na huwag silang matakot, dahil nag-iisa lang siya at sabay nilang harapin ito at pagkatapos ay hanapin si Chin Siyin. At sarkastiko naman na sinabi nito na pagkatapos ay ipapatikim nito sa kanyang tauhan ang panganay na anak na babae ni Qin Xiaoxiang. At agad naman nagsilapitan ang mga kumag kay Lee. Ngunit napangiti naman ang ating bida. At sinabihan niya si Black Leopard na totoo naman na hindi siya ganon tulad niya dahil ang pagmumukha nito ay hindi dapat pagkatiwalaan. At kahit na gaano pa karami nila ay hindi siya natatakot. At isa pa ay mahirap din sabihin pagdating sa ibang bagay. At sa oras na ito ay hinayla ni Lee ang kanyang Shadow Spider para buksan ang pintuan. At sa unti-unting pagbukas ng pintuan ay sumili sa kanila ang mga nanlilisik na mata ng mga halimaw. Sa sandaling ito ay tuluyan na silang nakalabas at sinabihan ni Lee sila na maligayang pagdating at samahan siya ng mga ito sa kanyang pagsubok sa palapag na ito. Dahil dito ay nagulantang ang grupo ni Black Leopard dahil hindi nila inaasahan na naisahan na naman sila ng ating bida na may ganito palang plano na kanyang hinanda sa kanila. Agad naman sumugod ang mga halimaw sa grupo ni Black Leopard na kanilang ikinabahala. At makikita din natin si Lee na tumalon at ito ang ginamit niyang pagkakataon para hindi madamay sa labanan. Ngunit nakita naman siya ni Black Leopard at ito'y nanggagalaiti at hindi niya ito hahayaang makalayo at sabay inilabas nito ang kanyang kapangyarihang apoy. At ilang segundo lang ay kanya na itong pinakawalan para salubungin ng halimaw. At nang malapit ng tumama ito ay makikita natin na unti-unting nabubur ang halimaw sa labis nitong init. Nasaksihan naman ito ng ating bida na bigla na lang nabura ang halimaw matapos itong tamaan ng apoy at isa pa ay dumiretso pa ito sa kanya. Ikinatuwa naman ito ni Lee dahil isang malaking hakbang ang ginawa ni Black Leopard. At agad niyang ginamit ang shadow transformation nito para baguhin ang kanyang dagger. Sa oras na ito ay naging giant hammer form at ito ang kanyang gagamitin para pang counter-attack. Ngunit sinabihan naman niya si Black Leopard na pupunuin niya ang galit nito hanggang umabot sa sukdulan. At nang makalapit na ang apoy ay hindi na ito nag-atubiling atakihin ito at isang hampas ang ginawa nito. Subalit nang tinamaan niya ito ay kanyang napagtanto na isang malakas na puwersa ang pinakawalan ni Black Leopard. At wika pa nito sa kanyang sarili na ang mga pag-atake ng isang B-rank ay hindi dapat maliitin. At sa sandaling ito ay nagawa niyang mapawalang bisa ito at isang malakas na shockwave ang umalingaw-ngaw sa loob ng tower. Sa paglapag naman ni Lee sa sahig ay labis naman itong nanghina sa nangyaring salpukan. Ngunit ikinatuwa naman ito ni Black Leopard at kanyang sinabihan si Lee na medyo may kakayahan siyang hadlangan ng kanyang pag-atake, ngunit ilang beses pa ba niya itong harangan sa kanyang kasalukuyang estado at sabay naglabas ito ng apoy sa kanyang palad. Subalit iginiit naman ng ating bida na hindi na mangyayari yun at sapat na ang isang beses. Ngumiti naman ito at sinabihan niya si Black Leopard na kung hindi siya naniniwala sa kanya ay tumingin ito sa kanyang paligid. Nanlaki na lang ang mata ni Black Leopard dahil naubos na ang kanyang mga tauhan at siya na lang ang natitira. At hindi nito namalayan dahil nakatuan ang kanyang atensyon kay Lee. Sa pagkakataong ito ay tumakbo na si Lee para tumakas at sarkastiko pa nitong ipinahayag kay Black Leopard na siya na ang baalang makipaglaban sa mga halimaw at aalis na siya. At sabay-sabay na rin na umatake ang mga halimaw kay Black Leopard. Sa pag-iwas naman nito ay hindi niya mapigilan pagmumurahin si Lee dahil naisahan na naman siya nito.
At ginamit nito ang kanyang apoy na pinambalot sa kamay nito para ay pang-atake sa halimaw. At nang makalapit na ito ay kanyang sinuntok ito na agad itong tumilapon sa ere at nilamon ng apoy. Ngunit sumugod na rin ang ibang halimaw sa kanya at ito'y napapasigaw na lang sa pangalan ni Lee sa labis nitong galit. At kanyang pinapangako sa sarili nito na pagpira-pirasuhin niya ang katawan ni Lee. Nalipat naman tayo ng eksena na kasalukuyang nakapasok na rin si Lee sa second layer core zone. At sinabihan niya si Qin Tian na hindi na siya muling magsisinungaling sa kanya sa pagkakataong ito. At kung meron ba talagang armor up head na kayang tiisin ang A-rank attacks. Ngunit sumagot naman si Qin Tian na bakit siya magsisinungaling, ang baluti na yon ay binibilang-bilang sa kanyang gantimpala sa pagpasok nito sa pangalawang layer. Subalit napatigil naman sila dahil sa kanilang nakita. Ang kanilang nakita ay isang katulad ni Qin Tian at ito'y nakaluhod na wala ng buhay. At agad naman itong nakilala ni Qin Tian at kanyang ipinahayag na ito ang steward ng pangalawang layer, na si Jiming mukhang namatay siya sa kanyang katandaan. At ito'y nakiusap kay Lee na sa sandaling matugunan ang isyu ng Black Panther, ay maaari bang niyang bigyan siya ng isang angkop na libing para sa kanya. Agad naman na sumang-ayon si Lee at siya na ang bahala. Nilapitan naman ito ni Qin Tian at kanyang pinagmasdan si Jiming at sabay nagpasalamat ito kay Lee. At ilang minuto lang ay nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakad dahil nasa dulo pa ang baluti na makukuha ng ating bida. Subalit napatigil naman sila dahil biglang may nagpakita sa kanila sa itaas. Sa kanilang itaas ay nagpakita ang misteryosong bagay. At nang nakalapag na ito sa lupa ay agad naman sinabihan ni Lee si Qin Tian kung ito ba ang tinutukoy niyang shadow armor. Hindi naman nag-atubiling nilapitan nito ni Lee at kanyang sinuri ito habang nakahawak ito sa kanyang bibig. At saad pa nito na hindi masama sa kasing pangit ng naisip niya. Ngunit sa sandaling ito ay napaisip si Qin Tian na hindi maganda kay Lee ang tanging shadow reinforcement kung isang stage 2 or stage 3 lang ito. Ngunit kahit na siya ay umabot sa ikatlong yugto, nakaharap sa baluti na makatiis sa isang ranggo na pag-atake, ay kayang-kaya pera nitong saluhin na hindi mapipinsala ng lubusan. Subalit napabalikwas naman ang tingin si Lee kay Qin Tian at itinanong nito kung ano ang nangyayari sa kanya. Subalit sumagot naman ito na wala at kunin na lang nito ang kanyang reward. Ngunit wika pa ni Lee. Ano ba talaga ang nangyayari sa kanya at bakit lalo siyang nag-iisip ng malalim? Ngunit hindi na lang niya ito pinansin pa at lumapit na ito sa kanyang magiging reward. At sa kanyang paglapit ay hindi nila inaasahan na bigla na lang gumalaw ang shadow armor at bigla na lang siyang sinakol nito. Agad naman itong nagsalita at kanyang sinabihan si Qin Tian sa napakaraming taon na ang lumipas, akala nito hindi na niya babalikan ang kanyang master. At ito ay isang strange soul na B-rank skill, Shadow Reinforcement Stage 2 Soul Refinement. Sa pangyayaring ito ay hindi naman alam ni Lee kung ano ang nangyayari dahil bigla na lang siyang sinakol ng shadow armor na ito. Ngunit nagsaad naman si Qin Tian at binanggit nito ang kanyang Uncle Ming. Subalit nagsaad naman ito na sinong mag-aakala, ang Panginoon na dating napakataas at makapangyarihan, ngayon ay pinilit na gawing parasitiko ang isang C-rank na nilalang na tulad nito. Sa nakita naman ni Qin Tian sa sitwasyon ni Lee ay inutusan niya si Jiming na bitawan niya si Lee. Dahil dito ay biglang naging seryoso si Jiming sa pag-utos sa kanya ni Qin Tian. At sinabihan niya ito na ano ang nagbibigay sa kanya ng karapatang utusan siya. Ang kanyang kaluluwa ay nakatulog sa baluti para lamang makabalik siya at palawigin ang buhay nito. Ngunit binigo siya nito at tanging isang sirang labi ng isang kaluluwa ang bumalik, tapos wala na siyang choice kundi i-refine siya nito. Sa paraang yun ay makakapag-breakthrough siya sa Shadow Reinforcement Stage 3, at sa mga kakayahan ng domain, gawing sisidlan mula sa kanyang kaluluwa ang baluti na ito. At sa sandaling ito ay nagsimula ng i-refine ni Jiming ang dalawa at nakaramdam na rin ng inis si Qin Tian. Ngunit sinabihan na lang ni Lee si Qin Tian kahit ito'y nahihirapan na kung ano na ang kanilang gagawin para makatakas dahil nare-refine na silang dalawa. Dagdag pa nito na entropiko, kung ibibigay niya kay Qin Tian ang kontrol ng kanyang katawan, kaya ba niyang talunin ang taong ito? Agad naman sumagot si Qin Tian na hindi ba natatakot si Lee na samantalahin nito ang pagkakataong ganap na makontrol ang katawan nito. Bahagyang napangisi si Lee. At sarkastiko nitong sinabihan si Qin Tian na naririto sila sa ganitong sitwasyon kung may kakayahan siyang ganap na kontrolin, hindi na sana ibinalik sa kanya ang katawan nito sa unang pagkakataon noong binuhay siya nito.
Dahil dito ay napaisip ng malalim si Chintian sa nais ni Lei para lang talunin nila si Jiming. Ilang segundo pa ay sinimulan na nga ni Chintian ang pagsanib sa katawan ni Lei para ito'y kontrolin. At makikita na rin natin ang pagbabago ng kulay ng mata ni Lei na nangangahulugan na ganap na itong makontrol ni Chintian. Sa oras na ito ay sumabog ang malakas na enerhiya sa katawan nito na sanhi ng pagkatilapon ni Jiming. Hindi naman natakot ito bagkus pinagtawanan pa nito ang ginawa ng dalawa, at kanyang sinabihan si Chintian. Nasa kanyang natitirang kaluluwa lamang, mayroon siya lamang lakas ng A-rank, kaya bakit gumawa ng walang kabuluhang pakikibaka? Ngunit ipinalanda ka naman ni Chintian na kahit A-rango lang siya, ay sapat na ito upang kalabanin ito. Ang entropiko estado ng parasitiko ang isang rank skill ay hindi maaaring ilagay sa parasitic state. Sa narinig naman ni Jin Ming at nakitang patlang ng anino ay nag-iba ang ekspresyon ng mukha nito. Ngunit ginamit naman ni Chintian ang Shadow Second Tier, ang tinatawag na Shadow Domain. Sa ginawa naman ni Chintian ay napangiti naman si Jiming. At sinabi nito dahil isang Second Tier bluff lang ito. At hindi niya inaasahan na may hawak siyang nakalaan at hindi niya siya tinuruan kung paano gumamit ng mga kasanayan ng Shadow ng lubusan. Subalit ginamit na rin ni Chintian ang Shadow Morph Infinite Sword Array. At lumitaw dito ang maraming espada na kayang salagin ang ilang bagay na kayang pigilan nito. Agad naman itong panang-atake ni Chintian. Subalit mabilis naman na naiwasan nito ni Jiming at sabay inilabas na rin ito ang kanyang espada para sumugod. At sarkastiko pa nitong sinabi na wala siyang pakialam kahit ano pa ang ipangatake nito sa kanya. Dahil hindi kayang i-handle ang katawan ng batang ito gamit ang pangatlong antas ng kasanayan. Ngunit nanatiling kalmado lang si Chintian. At nang malapit na siyang tamaan ay ginamit nito ang kanyang shadow step. At bigla na lang itong napunta sa likuran ni Jiming kaya lupa na lang ang tinamaan nito. Naiinis naman na sinabi ni Jiming kung ano na naman ang ginamit niyang skill at bigla na lang itong naglalaho sa kanyang harapan. Habang nakatalikod ito ay ginamit ni Chintian ang pagkakataon para ito'y umatake. Subalit mabilis naman ang reaksyon ni Jiming kaya agad niya itong nasalag ng kanyang espada. At ipinahayag pa ni Jiming kay Chintian na hindi niya kayang paanatilihin ng matagal sa pangalawang antas ng estadong ito. Ngunit sinabihan naman ni Chintian si Lei kung kaya pa ba nitong magtagal. Kahit na nahihirapan si Lei ay sumagot pa rin siya na kaya pa niyang magtagal kaya wag itong mag-alala. Habang umaatake si Chintian ay natatamaan niya si Jiming ngunit hindi ito nababahala at pinagtatawanan lang siya nito. Dahil ang kanyang pag-atake sa antas na ito ay hindi man lang masira ang depensa ng armor nito. Ngunit sa sandaling ito ay tumalon na si Chintian para mag-iba ng pag-atake. Habang ito'y nasa ere ay nag-ipon ito ng enerhiya sa kanyang kamao at ito ang kanyang pang-atake kay Jiming. At sa oras na ito ay panang-atake na ito ni Chintian na agad naman itong nadepensahan ni Jiming ng kanyang sandata. Sa pangyayaring ito ay halos mawasak ang lupa sa lakas ng enerhiya matapos magtama ang kanilang puwersa. At ilang segundo pa ay bigla na lang nawasak ang espada ni Jiming na kanyang ikinagulat. Dumiretso naman ang suntok ni Chintian kay Jiming kaya agad itong nag-cross arm para salagin ang suntok nito. Ngunit sa lakas ng suntok ni Chintian ay tumilapon ito dahilan para mahiwalay ang kaluluwa nito sa baluti. Subalit naramdaman naman ni Chintian na hindi natatagal si Lei. At sumagi na lang sa kanyang isipan na kung patuloy silang lalaban ay ikakapahamak ito ng ating bida ang kaluluwa at katawan ay masusunog at masisira dahil sa overloaded na enerhiya. Ngunit ngumisi naman ang nakakaluko si Jiming na hindi niya palampasin ang pagkakataong ito para sa isang walang kwentang nilalang. Isa pa ay kailan pa siya naging katawa-tawa. At sabay nagpakawala ito ng malakas na enerhiya na bahagyang napapaatras si Chintian. Hindi naman inaasahan ni Chintian na ganito ito kalakas kaya napaisip na lang ito kung paano nila ito matatalo. Itinaas naman ni Jiming ang kamay nito at binalutan niya ito ng kulay lilang enerhiya. At ilang sandali lamang ay kanyang panang-atake ito kay Chintian, at hindi na nga nakaiwas pa ito kaya ito'y tinamaan na sanhi ng pagtalsik nito at pagkahiwalay sa katawan ni Lei. Sa nangyaring ito ay bigla na lang may enerhiyang pumalibot sa kanyang katawan na kanyang ikinabigla. Agad naman nagsaad si Jiming na nahuli na niya si Chintian kaya hindi na ito makakatakas pa. At wala naman nagawa pa si Chintian dahil nakagalos na ito ng shadow skill ni Jiming. Ngunit wika naman ni Chintian
Na hindi niya talaga inaasahan na balang araw ay pagtaksilan siya ng isang asong pinagkatiwalaan niya. Ikinatuwa naman ito ni Jiming. Dahil talagang mabubuhay muli siya pagkatapos niyang erefine si Chintian. Sa sandaling ito ay labis naman ang pagod ni Lee dahil sa labanan at kawalan niya ng enerhiya. Ngunit sa nakita nitong pagkahuli ni Chintian ay lalong nawala ng pag-asa si Lee at ano na lang ang kanyang gagawin. Subalit sinabihan naman ni Chintian ang ating bida na kung ano man ang iniisip nito ay huwag na niyang ituloy dahil mapapahamak lang siya. Sa pangyayaring ito ay natutuwa naman si Jiming dahil kumpiyansa ito sa kanyang sarili na walang magagawa si Lee sa kasalukuyan nitong antas. Ngunit wika pa ni Chintian na huwag na itong magdalawang isip pa at tumakbo na lang ito at tumakas. Subalit hindi naman nakinig si Lee bagkus sumugod pa ito para umatake at sinabihan niya si Jiming na pakawalan niya si Chintian. At nang makalapit na si Lee ay pinagsusuntok niya ito ngunit walang nagiging epekto ito. Napangiti naman si Jiming at sinabihan niya si Chintian na siya ay naantig. Dahil ang isa sa kanila ay nag-aalala na ang iba pang kaluluwa ay masunog at hindi nang ahas na gamitin ang kanyang buong kapangyarihan. At nag-iba naman ang ekspresyon ng mukha nito at sarkastiko niyang sinabi na ang isa naman na si Lee ay halatang isang langgam ngunit nangangahas pa rin ito para atakihin siya. At ito'y nagpakawala ng malakas na enerhiya na sanhi ng pagkatilapon ni Lee sa malaking bato. Dahil dito ay napasok na lang ang ating bida ng dugo sa lakas ng impact nito sa bato. Sa nangyari naman kay Lee ay sinabihan siya ni Chintian na siya ay si rank lang kaya wala siyang kakayahan na talunin ito. Kaya itigil ang pagiging isang nakakasira ng mata kaya wag na niyang ituloy pa dahil baka dito pa siya mawawalan ng buhay. Ngunit makikita naman natin ang mukha ni Lee na nagkabitak-bitak ito sa natamo niyang pinsala. At sa kanyang narinig nito sa tinura ni Chintian ay naalala nito ang nakaraan. Dahil sa simula pa lang, tinatrato siya nitong parang alipin. Ginawa niya ang lahat para lumaban sa ibang mga makapangyarihan at pinilit niya siyang mag-level up. Ang dahilan kung bakit siya nanatiling nakatayo doon at gumagalaw ay dahil sa bawat hakbang ng daan hanggang ngayon pinapakinggan siya nito at ngayon hindi siya makikinig sa kanya dahil hindi siya papayag na dito na matatapos ang lahat. Kaya ito'y sumugod na puno ng galit habang nagpapalabas ng enerhiya. Saad pa ni Lee noong dati, nakuha niya ang nakapalibot na enerhiya ng Shadow at pilit na pinatay si Blood Leopard. Ngayon, matutulungan din siya na patayin ang taksil na ito. At sabay pinakawalan na nito ang kanyang suntok subalit wala naman kahirap-hirap itong nasalag ni Jiming. Sa narinig naman ni Jiming ay napangiti na lang ito na siya ay tatalunin niya. At tingnan nila kung hanggang kailan tatagal ang katawan ni Lee. Ngunit nagalit naman si Chintian at sinabihan niya si Lee na tanga kung gusto ba niya talagang sumabog ang katawan nito. Sa huli ay hindi pero nakinig ang ating bida kaya ginamit na nito ang natitirang enerhiya sa kanyang katawan na sanhi ng pagbitak ng buong katawan at pagliwanag ng mata nito. At ito'y naghanda na para sa susunod niyang pang-atake at kitang-kita naman sa mata ni Lee na puno ng determinasyon na papatayin niya ang kumag na ito. Subalit sa hindi naman inaasahan at bigla na lang itong natigilan at mas dumami na ang bitak sa kanyang katawan dahil hindi na kinaya pa ng katawan nito ang enerhiyang kanyang ginamit. Hindi na nga naituloy pa ang atake ni Lee at unti-unting naglalaho ang katawan nito na sumasama sa hangin. Natawa naman si Jiming at sinabihan niya si Chintian dahil ang hangal na nilalang na kanyang pinili ay tunay na kaibig-ibig dahil nagkusa itong nagpakamatay. Sa paglaho ng katawan ng ating bida ay napasigaw na lang si Chintian sa pangalan nito. Dahil sa paglaho ng katawan nito ay kasabay din ito ang paglaho ng kanyang katawan dahil sa pag-refine ni Jiming. Ngunit ikinatuwa naman ito ni Jiming dahil mamamatay na si Chintian kaya wag na itong magpumiglas pa. At maging mabuting mapagkukunan ng pagpapakain para sa kanya. At ito'y tumawa ng malakas habang pinagmamasdan niya ang dugo sa lupa. Subalit bigla na lang itong natigilan sa pagtawa dahil sa paglabas ng makapal na itim na enerhiya sa kanyang kinakatayuan. Itinanong nito sa kanyang sarili kung ano ang nangyayari. At kanyang napagtanto na isa itong Eternal Night na dulot ng Shadow Domain. At makikita natin ang na may nabubuong bagay sa kanyang likod. At ilang sandali pa ay unti-unti nang bumalik sa dating katawan si Lee. Hindi naman makapaniwala si Jiming na hindi pa niya natapos ang pag-refine ng Anthropic dahil sa maaaring ang Shadow Domain na ito. Bigla naman napalingon ito sa kanyang likuran sa pagtawag ni Lee sa kanya. At sa oras na ito ay tuluyan ang bumalik sa dati ang katawan ng ating bida at lalo pa itong lumakas at sinabihan niya si Jiming na ipinahayag nito kanina na siya ay papatayin nito.
Sa paglitaw ni Lee sa likuran ni Jiming ay kanyang ikinabigla ito na akala niya ay napaslang na ang ating bida. Kaya agad itong napalingon at sabay inatake niya ito na matagumpay niyang tinamaan si Lee. Subalit sa inulunsad nitong atake ay kanyang napagtanto na after image na lang ang kanyang tinamaan. Sa paglitaw naman ni Lee sa harapan ni Jiming ay sabay ipinahayag ng system na ang Human Race si Rank Shadow Enhancement ikatlong baitang, Ultimate Shadow Eye Shadow Morph Shadow Jaunt Shadow Domain. Ang Shadow Domain ay nagbibigay daan sa user na malayang palitan ang form ng kanilang sarili at tier Shadow Energy sa loob ng domain. Lubos na nagpapalakas ng lahat ng kakayahan na nakabatay sa anino habang binabawasan ang kanilang pagkonsumo. Lahat ng kaluluwa ng mga target na pinatay sa loob ng domain ay na-convert sa Shadow Energy. Sa nalaman naman ni Jiming, ay nagulantang ito dahil umabot na sa third tier ang Shadow Domain ni Lee. Agad naman ito ipinahayag ng ating bida. Kaya ang souls ay dito nang nanggagaling ang Shadow Domain's power at nagpalabas ito ng malakas na itim na enerhiya. Agad naman naramdaman nito ni Jiming ang pinakawalang malakas na enerhiya ni Lee. Naging curious ang ating bida at itinanong nito kung wala ang baluti na yun ay ano ang gagawin ni Jiming at sabay itinaas nito ang kanyang kamay hudyat para magpakawala ng atake. Ilang segundo lang ay mabilis na pinakawalan ni Lee ang malakas na enerhiya pa tungo kay Jiming. Subalit naiwasan naman niya ito sa pamamagitan ng kanyang pagtalon sa ilang sandali. Ngunit biglang lumitaw si Lee sa likod ni Jiming at sinabihan niya ito na umalis ito sa loob ng armor at hinanda nito ang kanyang kamay para suntukin ito. Sa mabilis naman na pangyayari ay hindi na nagawang umilag pa si Jiming. At hindi na nabigyan ng pagkakataon pa magsalita nang bigla na lang siya sinuntok ni Lee sa likod ng malakas na kanyang ininda. Sa ginawang pag-atake ni Lee ay nagdulot ito ng malakas na impact sa ere at mabilis itong bumulusok pa ibaba na sanhi ng malakas na pagsabog. Ngunit nagsaad naman si Jiming na nawala itong pakialam kahit nasa third tier na siya ay nasa antas pera nito ng C-rank. Isa pa ay kaya ng baluti na makatanggap ng mga A-rank na pag-atake kaya hindi dapat siya magpakampante. Sa binitawang salita ni Jiming ay napangiti na lang si Lee, nasambit pa nito, na kung hindi niya ito mapapalabas sa loob ng baluti ay babaguhin niya ang kanyang diskarte sa pakikipaglaban. At bigla na lang itong sumugod ng walang alinlangan. Sa sandaling ito ay nasa isipan ni Jiming ay minamaliit siya nito dahil sa kawalang ingat nitong pagsugod sa kanya. Bago man makalapit si Lee ay sinalubong naman siya ni Jiming ng kanyang kamao. Subalit ginamit ng ating bida ang kanyang Shadow Domain at unti-unti itong naglalaho. Sa pagkakataong ito ay ang iniisip ni Lee ay papasukin niya ang baluti kung ito ba ay gagana. Ngunit naiinis naman si Jiming dahil hindi nito alam kung ano ang binabalak ni Lee. Sa plano ng ating bida ay hindi ito nagdalawang isip kundi gawin ang kanyang bagong taktika. Sa nakita naman ni Jiming ay agad niya itong napagtanto na balak ng batang ito ay papasukin niya ang baluti para mapatalsik siya. Ilang minuto pa ay nagsimula ng sumigaw si Jiming dahil pilit siyang pinapalabas sa loob ng armor. Sa mga oras na ito ay matagumpay niyang napaalis si Jiming sa loob ng baluti. Natuwa naman si Lee dahil nagawa niyang napalabas ito. Ipinahayag pa nito na kaya't nagtago si Jiming sa loob ng baluti, dahil ang baluti na ito ay sumisipsip ng enerhiya upang mabawi ang pinsala sa kanyang soul. Sa nangyaring ito ay labis na ngagalaiti si Jiming sa ginawa ng ating bida. Dahil sa kawalan ng baluti at ang pagdrag nito ay magpapahina lamang sa kanya kaya wala siyang magiging laban. Kaya napagdesisyonan na nito na tumakas na lang kaysa maglaho ng tuluyan ang kanyang kaluluwa. Sa ginawa naman nitong pagtakas ay nakita ito ni Lee at hindi niya ito hahayaang makatakas at sabay binitawan niya ang ulo ng armor at inilabas nito ang kanyang shadow chain. Sa kaduwagan ni Jiming ay labis ang kagalakan ni Lee na huliin ito dahil hindi niya bibigyan ng isang pagkakataon nito para mabuhay. Sa sandaling ito ay hindi na nagawang makatakas pa si Jiming dahil mabilis itong nahuli at nabalutan ng shadow chain. Ngunit hindi naman nabahala ito at ipinalandakan pa niya na ngayon ang Skyhold ay nakabalot sa kanyang kaluluwa. Kung atakihin siya nito ay masasaktan din siya. Ngunit agad naman na ipinahayag ni Lee na nakalimutan na ba niya ang mga soul ay enerhiya ng shadow. At ngayon ay nawala na ang kanyang proteksyon sa baluti. Ngunit lumitaw naman si Chintian sa likod ni Jiming at kasabay na rin ang paglaho ng katawan nito. Ngunit inaabsorb naman siya ni Lee para sa kanyang susunod na pag-angat ng antas. Subalit hinawakan naman niya si Chintian para magmakaawa dito. Hindi naman nagawa si Chintian bagkus sinabihan na lang niya ito.
na minamaliit niya ang batang ito na gutom sa kapangyarihan. Ngunit napangiti naman si Jiming. At sinabihan niya si Qin Tian na huwag siyang magsisi sa sandaling umakyat siya ng mabilis sa pamamagitan ng pag-absorb sa kanya dahil akala niya talaga ay makakaligtas siya sa sandaling mangyari yun. Dahil walang buhay na nilalang ang makatiis sa pagsubok ng pagnanasa. Sa mga oras na ito ay napahawak na lang sa ulo si Li Yi dahil naapektuhan ang isipan nito sa pag-absorb sa kaluluwa ni Jiming. Sa sandaling ito ay nag-umpisa ng lumiwanag ang mata nito at napapasigaw na lang. Makalipas pa ng ilang minuto ay natapos na rin si Li Yi sa pag-absorb. At makikita natin ang umaapaw na malakas na enerhiya sa kanyang kinakatayuan na halos hindi kinakaya ni Qin Tian. Sa pangyayaring ito ay matagumpay na naging B-rank si Li Yi at wika pa nito na ganito pala ang pakiramdam ng isang B-rank. Lumabas naman ang system na ang human race na B-rank ay tumaas ang kanyang shadow enhancement sa ikatlong baitang at pati na rin ang kanyang ultimate shadow eye, shadow morph, shadow jaunt at ang shadow domain. Subalit sa sandaling ito ay wala sa sarili si Li Yi dahil sa pag-absorb nito sa kaluluwa ni Jiming. Kaya agad nitong binalutan si Qin Tian ng kanyang shadow para isusunod niya itong i-absorb. Ngunit biglang ngumiti si Li Yi at wika nito, na kaya ito ang ibig sabihin ni Jiming sa kanyang pagpapatuloy ng buhay sabay kinuha nito ang baluti, na agad niyang isinuot kay Qin Tian. Dagdag pa ni Li Yi na ginamit niya ang kakayahan ng kanyang domain para aisil ang kaluluwa nito sa loob ng armor, na ngayon itong hunk of metal ay maging ika niyang bagong katawan. Sa pangyayaring ito ay hindi makapaniwala si Qin Tian na ibibigay lang sa kanya ang baluti na ito. Sa bagong katawan nito ay tinawag na Anthropic Clan, na isang parasitiko A-rank, at nagpapahusay ng shadow ng kasanayan, ang Ultimate Shadow Eye at ang Shadow Morph at Shadow Jaunt Shadow Domain at ang Shadow Clone. Kinuha naman ng ating bida ang damit sa kanyang space, at may pang-aasar nitong sinabi kay Qin Tian na silang lahat ay maitim at madumi. Ang pag-absorb ng kanyang kaluluwa ay malamang na magbibigay sa kanya ng pagtatae. Tsaka, ang baluti na ito ay malaki at pangit, wala talaga siyang ganang suotin ito. Sabihin na lang nila na nagbabalik siya ng pabor. Nalipat naman tayo ng eksena na kasalukuyang may natira pang kasama si Black Leopard subalit humihingi ito ng tulong habang nakapalibot ang halimaw sa kanya. Ngunit napangiti naman si Black Leopard at sinabihan niya ang tauhan nito, na maghintay lang ito ay tatapusin na niya ang kanyang paghihirap. Sabay pinalabas nito ang kanyang kapangyarihang apoy. Sa sandaling ito ay kanyang panang-atake ito sa halimaw kasama ang kanyang tauhan halos napapasigaw na lang ito ng malakas dahil sa apoy ng kanyang boss. Sa pagbagsak nito sa sahig ay sinabihan pa siya ni Black Leopard na isang walang kwentang basurang tulad nito ay hindi karapat-dapat na iligtas. Ngunit biglang nakaramdam ito ng malakas na enerhiya sa kanyang likod itinanong nito kung isa bang halimaw ito. Sa paglapit naman ng dalawa ay nagsaad si Li Yi at sinabihan niya si Black Leopard. Na tulad ng inaasahan sa isang B-rank ay kahit na lahat ng mga behemoth na ito ay hindi siya nagawang matalo. Sa narinig naman nito ay labis na nanggagalaiti si Black Leopard dahil si Li Yi ang dumating. Kaya agad nagpalabas ito ng apoy sa kanyang kamao sabay umatake. Ngunit sa kahangalan ni Black Leopard ay binigyan siya ni Qin Tian ng isang matalim na tingin. At lumabas dito ang malakas na enerhiya na nagpatalsik kay Black Leopard. Sa paglapag nito sa sahig ay napagtanto nito sa isang A-rank ang kasama ni Li Yi. Napamura na lang ito sa kanyang sarili. Dahil ang pakikipaglaban kay Li Yi lamang ay matatalo niya ito ngunit ngayon ay nagpapakita ang isang A-rank. Nagsaad naman si Li Yi na ang walang pakundangan ni Black Leopard para atakihin siya ay hindi ba basta-bastang pang-api. At sarkastiko nitong sinabi na tamang-tama para sa kanya ang isang lalaki na ka-level niya ay gagawin niya itong warm-up lang. Sa tinura ni Li Yi ay napangiti naman si Black Leopard sa kahibangan nito, dahil gagawin lang siyang pang-warm-up lang na talagang minamaliit siya nito. Sa sandaling ito ay nag-umpisa ng maglakad si Li Yi habang nagpapalabas ito ng mapanindig balahibong enerhiya. Sa nasaksihan naman ni Black Leopard ay hindi nito inaasahan na mabilis itong lumakas dahil nasa antas na ng B-rank ang kanyang aura. At kung mabigyan siya ng pagkakataon na namahawakan siya, ay baka may pagkakataon siyang mapatay si Li Yi. Sa mga oras na ito ay ginamit na ng ating bida ang kanyang shadow domain. Ngunit ipinahayag naman ni Black Leopard kay Li Yi na lahat ng walang kabuluhang misteryong ito, hindi makakabawi sa katotohanang siya ay isang D-rank lang. Subalit agad naman sumagot si Li Yi na kung sino ang nagsabi na siya ay nasa D-rank pa rin sabay umatake ito ng mabilis.
Dahil dito ay ikinagulat na lang ni Black Leopard dahil biglang bumili si Lee kumpara nung huling nakaharap niya ito. Sa malalim na pag-iisip nito ay hindi na nito nagawang iwasan pa ang atake ni Lee at tinamaan ito sa kanyang sikmura dahilan para ito'y tumilapon. Ngunit biglang lumitaw si Lee sa likod ni Black Leopard at nakahanda na itong magpakawala ulit ng isang suntok. Hindi naman makapaniwala ni Black Leopard dahil sa bilis nito. Dahil dito ay lalong nainis ito dahil hindi siya nilalagay sa paningin ni Lee sabay magpakawala ito ng kanyang apoy para sabayan ang ating bida. Sa ginawa naman ni Black Leopard ay hindi naman nasindak si Lee at titignan nila kung sino ang matatalo sa kanilang salpukan. Ilang segundo lang ay tuluyan ang nagtagpo ang kanilang mga kamao. At isang malakas na shockwave na enerhiya ang kumalat sa loob ng tower. Ngunit sa kanilang salpukan ay natalo si Black Leopard, ito'y tumalsik sa lakas ng impact. Bumangga ito sa pundasyon at kanyang napagtanto na nasa B-rank na si Lee. Kanyang itinanong ito kung paano siya nakarating sa B-rank ng napakabilis at makikita din natin ang ating bida na nakababa na rin ito sa sahig. Agad naman sumagot si Lee na kailangan niyang pasalamatan silang lahat para dito, para sa pagtulak sa kanya sa bawat hakbang ng paraan at ito'y nagpalabas ng enerhiya. Subalit wika naman ni Black Leopard na kahit na isa na siyang B-rank ay wala naman itong pakialam. At hindi mahalaga para sa kanya at ito'y umatake ng walang alinlangan. Dahil mas malakas pa siya sa kanya kahit na parehas na silang nasa B-rank. Ngunit sa ginawa nitong pag-atake ay walang kahirap-hirap nitong naiwasan ni Lee. Subalit ginamit ni Black Leopard ang siko nito na panang-atake na agad naman nanasalag ito ng ating bida. Ngunit nagsaad naman si Qin Tian habang pinapanood niya ang dalawang naglalaban na huwag nang gamitin pa ni Lee ang sarili nitong energy kapag nasa loob siya ng kanyang shadow domain. Sa halip, nagamitin nito ang enerhiya sa paligid niya. At makikita naman natin ang dalawa na wala sa kanila ang nagpapatalo na talagang binibigay nila ang kanilang buong lakas. Sa sandaling ito ay tumalon si Black Leopard. At kanyang inipon ang kapangyarihan nitong apoy sa kanyang kamay para ipangatake. Ngunit dagdag pa ni Qin Tian na ibaling ni Lee ang kanyang kapangyarihan laban sa kanya, dahil iyon ang tunay na diwa ng Shadow. Sa mga oras na ito ay tuluyan ang umatake si Black Leopard sa kinakatayuan ng ating bida, subalit agad naman itong nakaiwas sa huling sandali kaya sahig na lang ang tinamaan nito. Ngunit napangisi naman si Lee at sinabihan niya si Qin Tian na kung bakit pa niya kailangan turuan siya dahil hindi siya sanay na ganyan kaseryosong guro. Subalit sumabat naman si Black Leopard na ang pag-aaral sa mabilisang tingin ni Lee ay isang uri ng henyong agad mamamatay, sabay inilabas nito ang kanyang malakas na kapangyarihang apoy na agad niyang panang-atake sa ating bida. Subalit wika naman ni Lee na gagamitin niya ang nakapaligid na shadow energy na gawin itong sariling kanyang enerhiya. Dahil dito ay umaapaw ang malakas na enerhiya sa kanyang katawan na nagmistulang barrier na panangsalag nito. Sa nasaksihan naman ni Black Leopard ay tila nanliit ito dahil ganun lang nawala ang ginawa nitong malakas na atake. Ikinatuwa naman ito ni Lee. Dahil ang pakiramdam na ito ay tunay na nakakahumaling at kanyang iniangat ang kamay nito sabay nag-ipon ng enerhiya dahil siya na ang susunod na aatake. Sa mabilis naman na pangyayari ay mabilis na bumulusok ang ginawang atake ni Lee na nagpangamba kay Black Leopard. Subalit nagawa niyang makailag ito sa huling segundo at sa isipan nito kung sakaling tamaan siya nito ay talagang mapipinsala siya ng lubusan. At isa pa ay baka dito pa magwawakas ang buhay nito dahil hindi biro ang lakas ng ataking ito. Ngunit sa kanyang pag-iwas ay agad itong sumugod dahil lalo pa siyang nasasabik sa kanilang labanan. At sinabihan niya si Lee na ang kanyang pinakawalang atake ay talagang malakas ngunit hindi siya tinamaan nito kaya siya naman ang magpapakitang gilas. Sa tinura naman ni Black Leopard ay natuwa naman ang ating bida at kanyang ipinahayag ito na kahit na naiwasan niya yun. Sa palagay niya ang lahat ng pag-iwas ay nag-scrap sa utak ni Black Leopard kaya ito'y nagpalabas na rin ng itim na enerhiya sa kanyang kamao para sabayan nito. At sarkastiko nitong sinabi na ang huling hakbang na ito ay para lamang tumulong sa pagguhit ng mukha ni Black Leopard sa kanyang kamao. Sa sandaling ito ay tuluyan ang nagtama ang kanilang mga kamao at sa lakas nito ay lumitaw ang malakas na pagsabog na enerhiya sa kanilang dalawa. Sa oras na ito ay makikita natin ang resulta ng kanilang salpukan na natalo si Black Leopard at ito'y napasigaw na lang at tumalsik sa lakas ng impact. Sa paglapag nito sa sahig ay itinukod nito ang kanyang kamay para pigilan ang pagtalsik nito. Ngunit labis itong hindi makapaniwala na pagtanto na lang nito na siya ang dihado sa kanilang labanan.
At sa isipan nito na ang batang ito ay patuloy na gumagamit ng mga kasanayan ngunit ang kanyang kapangyarihan ay hindi kumukupas lalo itong lumalakas. Sa sandaling ito ay lumapit si Lee sa kanya habang nagpapalabas ito ng malakas na aura at kanyang sinabihan si Black Leopard kung ito lang ba ang lakas na mayroon siya at sobrang nadismaya ito. Naging seryoso naman si Lee dahil ang kanilang labanan ay dito na magtatapos. Subalit lalo naman na nanggagalaiti si Black Leopard dahil hindi ito papayag na siya lang ang mamamatay at isasama niya si Lee sa hukay sabay sumugod ito. Ngunit hindi na pinansin pa ito ng ating bida bagkus inilabas na lang nito ang kanyang dagger para sabayan ito. Sa mga oras na ito ay makikita natin silang dalawa ay talagang binibigay nila ang kanilang lakas na talagang nananabik ang kanilang kagustuhan na may masawi sa kanilang dalawa. At sa pagkakataong ito ay nagbitaw ng ilang slash si Lee. Ay matagumpay niyang tinamaan si Black Leopard sa dibdib at makikita natin ang braso nito na tumalsik sa itaas. Sa nangyari kay Black Leopard ay pinagpawisan nito ng malamig dahil natalo siya ng batang ito nang hindi gumagamit ng sarili nitong enerhiya. Nanlaki na lang ang mata nito sa kanyang nakita dahil natanggalan ito ng braso na ikinabigla nito. Napaluhod na lang ito sa sahig dahil hindi nito matanggap sa kanyang sarili na talagang natalo siya nito. Sa sandaling ito ay lumapit si Lee sa kanyang likod habang nakatutok ang dagger nito. Ngunit sumigaw naman ng pag-alit si Black Leopard at kanyang sinabihan si Lee. Kung meron siyang lakas ng loob ay patayin na siya nito. Ngunit nagsaad naman si Lee. Na gusto na ba niyang mamatay dahil magiging madali lang itong gawin para sa kanya. At biglang niya itong sinabunutan at itinutok nito ang hawak nitong dagger sa leeg ni Black Leopard. Kanyang sinabihan ito dahil sa ngayon ay hindi muna siya papatayin at hahayaan pa siyang mabuhay.